So yun, what's up mga Dabar Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun na to, pag-usapan natin to ngayon, grabe. Sabi ko na nga ba, ito yung mangyayari. Kung sakali man na totoo to, ito yung pinaka sinabi ko nung mga nakaraang araw na gagawin at papausbungin nila tong issue na to. Wala, ba't parang umiba yung ng camera ko. Kaya mo na nga, nandiyan na yan. No? So eto na nga, no? Eto na nga, ito yung sinasabi ko nung nakaraan na di umano si Mr. Tony Tubuera at ang Tito Vic and Joey ang pagbabayarin ng 800 million na utang ng Tape Incorporated sa GMA. Grabe yun ah. Grabe. So, syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So mga Kadabarkads, baka pwede naman po ako makalambing sa inyo na sana wag nyo pong i-skip ang ating ads. Dahil yung kinikita ko dito sa ating pagre-reaction or pagtatanggol sa Tito Vic and Joey ay napakaganda po ng mga pinatutunguhan. Sa kadahilanan po ay tayo ay namimigay ng tulong sa ating mga kababayan na kapuspalad sa isa kabilang channel na Chris MTV. Kaya pakisubscribe po ang ating YouTube channel. No? Kasama ko po dyan si Kuya Chris, ang aking napakagwapo na kuya. Nakamukha ni Cesar Montano na ngayon nanonood dyan at tumatawa-tawa pa. Ay, nako, kaya Chris, shoutout ha, ingat niyo sa pagmamaneo. Alam niyo, nakakatuwa to si Kuya Chris kasi alam niyo, driver siya ng Koreano ata, hindi ko alam, pero sa baba ng sinasahod niya, nakukuha niya pa rin po tumulong sa kapwa, no? Yan dapat tinutularan ng mga politiko dyan, no? Oy, yaman nyo, bawasan nyo yung kayamanan nyo, ba? Sino pa yung mga kapuspalad, yung may mga kahit papano nakakaraos-raos sa 3 beses isang araw sa pagkain or sa araw-araw na pamumuhay, sila pa yung ganadong tumulong sa mga kababayan nila. Pero kayo dyan na mga halos tambakan na kayo ng pera nyo, hindi nyo man lang maisip yan. So yan na, mapunta na tayo dito. Eto na, dito na tayo sa exciting part. Exciting po. Eto po, no. Isang page po, no, isang tawag dito, channel, page, ganun. Isang page po na todo kampe sa Tape INC, ngayon nilalaglag na ho sila. So yan, makikita nyo dyan sa screen. Sabi ng PEP-PH, tahanang pinakamasaya, nanganganib na masibak sa ere dahil sa minanang napakalaking utang mula sa dating tape management ng Itbulaga. Ito na yung sinasabi ko sa inyo dito. Tutusin, hindi naman, mali pala yung sinabi ko, dat pala hindi pang lalaglag sa tape. Kundi diretsang paninira sa TVJ. Tsaka ito paano masasabi na dating, ito nakalagay yun, utang mula sa dating tape management. Sino ba yung dating tape management? Baka sabihin nyo si Mr. Tony Tubuera. Correct naman kayo dyan. Pero eto, asawa ni Eta. Eto, mga Kadabarkads.
si Mr. Tony Tubuera ay nasa 25% lamang po ang share diyan sa programang Itbulaga. Ano pa yung tawag doon, nakalimutan ko. Tapos si Senior Halusoso, si ano ba, Romy ba pangalan nun? O Romeo? Nakakalimutan ko, hindi ko kasi kilala yung mga yan. Ngayon ko lang kasi talaga nakilala yan. Ay nasa 75% po ang kanyang ano rito. So madaling salita, siya po ang pinakamalaking kontribusyon diyan sa tape production na yan. No, hindi sa Itbulaga, tape production. No. Ngayon, bakit nasisisi itong si Mr. Tony Tubuera at TBJ dito sa utang ng tape INC na 800 million sa GMA Network? Kasi sabi nila, tingnan nyo dating, Minana daw, Minana, na napakalaking utang mula sa dating management. Sino ba dating management? Tatay nila Bulit, di ba? Tatay nila Jan Alusos, nila Bulit Alusos. So, sino dapat sisihin dito? Ba't sinisisi nyo ang TBJ? At si Mr. Tony Tubuera, anong kinalaman ni Mr. Tony Tubuera dyan? No? So eto, basahin natin yung mga comment ho dito, no? Ay di pala, tapusin pala muna natin to. So, mahaba pa to eh. Okay? Ang tagal na internet natin yan. Okay na. Tahanang pinakamasaya. 8 million ng utang sa GMA 7 na naipon mula sa OG Itbulaga. OG Itbulaga. Ibig sabihin, TBJ nga yung sinisisi nila dito, no? Ito, utang ng di umano nagkapatong-patong mula nung panahon ng Itbulaga ng TBJ at Legit Dabbercads, naipon ng pagkakautang sa GMA at sa ilang suppliers. Ang mga nasa main photo ay ang host na sina Mula Kaliwa, Mula sa Kaliwa. Mali yung basa ko. Mami Ligaspi, Charis Solomon, Cassie Ligaspi, Winwin Marquez, Paulo Contis, Escu Moreno, Dasuri Choy, Betong Sumaya, and Yasser Mata. So ito pa. Halos iisang tanong sa amin napag-usapan namin ang tatlong noontime show sa radio program namin na DCRH. Malapit na raw bang sibakin ng ang TP o ang tahanang pinakamasaya dahil hindi ito kumikita. Iyan din ang tanong namin sa ilang taong bahagi ng noontime show at sa ilang taga-tape INC. Ang iba ay sinasabing hanggang December 2024 na lang pa ang kanilang kontrata sa GMA 7 at hindi raw nila alam kung magkakaroon ng renewal. May iba pa namang deadma sa tanong namin. Nakikita naman daw sa programa nila na punong-puno ito ng mga commercial loads. Ibig sabihin, kumikita pa sila. Ayon sa ilang pinagtanungan namin, minimum daw sa commercial loads, load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes kapag weekend. Ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes, malakas yun. Kaya parang hindi kapani-paniwala ang nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kung ikukumpara sa It's Showtime. Okay? Sabi niyo yan, kaya kayo bida dyan. Pero pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TBJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila na mamigay ng premyo sa games at sa mga ipinamimigay sa segment nila sa Gedli. Ang dinig kasi namin, malaki pa ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers. Totoo kayang umabot raw ng 800 million ng utang ng Tape INC sa GMA?
may naglinaw sa amin na matagal nang nagkakautang iyon sa GMA at nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga ng TBJ at Legit Dabarkads, naipon pagkakautang sa GMA7 at sa ilang supplier. Sabi sa amin ng aming source, hindi naman daw aabot ng ganong halaga kung revamped ang Itbulaga na naging tahanang pinakamasayang utang na yon. May ilang suppliers daw na matagal na ring hindi nababayaran ang kanilang pananagutang ito. Alam nyo mga kadabarkads, about dito sa utang na to, wala akong kasalanan dito ang Tito Vic and Joey. Unang-una, bago pangalawa, pangatlo, mismo ang Tape INC na mismo or ang mga halusos ang nagsasabi na talent lang nila ang Tito Vic and Joey. At yun naman po talaga ay totoo. Talent lang po ng Tape INC ang Tito Vic and Joey. Pero sila po ang nagmamay-ari ng titulong Itbulaga. Ang tanong dito, bakit nasisisi or nadadamay ngayon ang TBJ sa utang na 800 million ng Tape INC dito sa GMA7? Ganito na naman, another mind conditioning na naman ho ito mga kadabarkads. Kasi, diba, sasabihin nila sa mga tao, utang ng ano yan? Utang ng tawag dito. Utang ng TBJ yan. Kasi nandito pa sila noon ng mga ibang utang na yan. Ang tanong dito mga kadabarkads, alam naman natin kung gaano kalakas ho ang kita ng Itbulaga, lalo't kapag election na. Ang tanong dyan, saan napupunta? Samantalang ang money holder po nito ang Tape INC at hindi rin naman din po si Mr. Tony Tubuera, ha? Oo, si Mr. Tony Tubuera ang garantor. Ito, di umano ha. Ang garantor sa mga bangko, sa mga alusos kasi nga hindi nga po ito mapagbigyan ng mga bangko itong si Senior Alusos ng mga panahon na yun. Sa kadahilanan nga po na ito ay nasa kulungan at isang convicted. Kaya ang nagiging front nito ay si Mr. Tony Tubuera ayon sa ating source yan noon, di ba? Kapag-usapan na rin natin yan. So ngayon, paano masisisi dito ang TBJ? Ang Tape INC yung nagpapasahod sa kanila. At saka ito pa. Natatandaan nyo yun na may utang ang Tape sa TBJ? 43 million, 30 million kay Henyo Master. Baka nga kay Tito Soto meron din kaso hindi lang natin nalaman. Kasi nga noong mga panahon na yun na ano pa siya eh. Oo, parang hindi siya nagsalita dyan. So, bakit parang TBJ ang nasisisi? Anong kadahilanan? Anong meron? Anong meron na bakit sila yung sinisisi dyan? Na napakalayo naman po paano si TBJ ba humahawak ng ano? Ba't nung panahon ng Aldab, sobrang lakas ng kita ng tape nun, ba't hindi nila binayaran yung mga utang nila? Saber? Ba't nung mga panahon na sobrang lakas ng kita ng Itbulaga na sa Tape Incorporated na pupunta yung kita niyan? Bakit hindi nila binayaran yan? Dito na ngayon papasok yung nasa panaginip ko nung mga nakaraang video natin. Another prediction na naman po. Naku po, eto na tayo. Predictable na naman. Eto naman to, na-predict na naman natin. Natatandaan nyo doon sa panaginip ko. Kalimutan ko tuloy. Natatandaan nyo doon sa panaginip ko na na yung about dito sa yung about dun sa pera ng Itbulaga. Kasi diba dati sinasabi pa nila na antindi daw ng utang ng Tape or ng Itbulaga, no? Antindi daw ng utang. May nagchat-chat eh.
Ang tindi daw ng utang nila. Na kaya daw sila magre-revamp daw, papalitan yung mga host, papalitan daw yung, ayan, katulad niya, magbabawas sila ng 10% sa mga sahod ng mga Dabarkads. So, isipin nyo maigi. Tatanggalin ng TBJ dahil sa napakataas daw na talent fee at dapat naman talagang maging talent fee ng TBJ yung mataas na yan kasi Tito Vic and Joey yan. So yun, no? Isipin nyo maigi. Papalitan nila. Magdadagdag sila ng mga host. Lahat papalitan. Eh di parang ganun din. Nagbabayad pa rin sila ng milyon. Magkano kontrata ni Paulo? Ni Isko Moreno, ni Buboy Villar. Hindi ba mga milyon yung mga kontrata niyan? Ano, tigta 10,000 lang ba yan? Posible yun. Sinira na nga nila yung career nila dyan sa show nyo. Tapos ang baba ng nila, ng talent fee nila, kalokohan yun. At dito nga papasok yung sa panaginip natin. Isipin nyo ang nandun sa panaginip natin ay lahat daw ng pera na eto panaginip lang naman to, wala pa tong 100% na katotohanan. Pero malay nyo na pipredict natin, tanggalin ko nga muna to, nagchat na to. Yan. Tawag dito, doon sa panaginip natin, ang sabi doon sa nakausap natin na staff ng Tape INC or ng Tape Inc. ay di umano ay lahat daw ng ginastos ng mga halusos sa kanilang pamumulitika ay galing po sa kita ng Tape Inc. or ng Itbulaga. Sa panaginip yun ngayon parang nagkakatotoo. Parang napagtatagpi-tagpi ko eh. Oh my God, yung eating manner. Inom muna ako tubig, inom muna. Commercial. Nakakailang prediction na ako Ilan na ba? 3? Tatlo na ata. Tatlong beses na parang nagkatutugma-tugma yung panaginip na yan. Mahirap yan. So ito, tignan natin yung yung mga comment dito ng mga netizen. Ito, karma is real. Ipalit dyan, wag na magtumpik-tumpik pa. Kahit showtime daw ang ipalit. Closing. Lubog na, pinasara, TikTok lock is in. Lahat ng pagpapakumbaba ay tinataas, lahat ng nagpapataas ay binababa. PH, wag kang fake news, wag magsalita ng tapos. Mahilig magpakalat ng di naman totoo. That's right. Alam nyo, yan din napansin ko sa PH na yan. Parang sila lagi, yung post nila lagi parang may ibig sabihin. Katulad yan, yung about yan sa utang na yan. Na sa dati, or galing pa sa OG Itbulaga daw yung utang na yan. Una, paano magkakautang ang Itbulaga? Show yan. Sino ba ang production? Sino ba ang Saan ba na yung pera? Yung nanggagaling ang pera? Saan ba dumadaan? 'Di ba sa taping? So paano mangyayari na masisisi dito ang TBJ? Isipin nyo nga maigi yun. Grabe. Okay, basa pa tayo dito. Hanap dahilan at masisisi. Yan na nga ang sinasabi ko. Nung nakaraan, wala pa tong issue na to about sa 800 na to. Nung sinasabi ko yung about sa panaginip ko Kaya na nga yung sinasabi ko na baka mamaya TBJ na naman ang sisihin nyo. Na kesyo sila ang nagwaldas ng pera. Isipin nyo maigi. Saan nanggaling yung kita ng Aldab? Saan nanggaling yung kinita nila sa mga politics, sa mga komersyal, sa mga advertisement? Kung sa panahon na yun hindi naman kalakihan ng talent fee ng Tito Vic and Joey. At itong bandang huli nga, 'di ba, nagbawas sila ng tigte 10%. Tapos doon nang nagkatalo-talo nung bandang huli na gustong pakialaman pati yung production ng TBJ, pati yung mga host doon, si Raisa May tatanggalin.
Pumayag na nga sila, nabawasan sila ng 10% sa kanilang mga talent fee. Tapos pati yung bata na yun lang naman din ang inaasahan para sa kanyang pamilya, tatanggalin pa dahil pangit daw. Di ba? Yan, nang hirap hanap masisi agad ngayon. Ito, di kasalanan ng OG Itbulaga yun, kasalanan ng tape yun. That's true. Yan ang pinakatotoo. Hindi kasalanan ng OG Itbulaga or ng Tito Vic and Joey yan. Kasalanan ng production ng tape yan. Kasalanan ng Tape Incorporated yan. Sino ang sinasabi nilang nagpapatakbo ng tape noon? Si Mr. Tony Tubera, di ba? Yung kumpare ng TBJ, sabi ni Christian Anasco. Oh, sino daw nagpapatakbo ng tape noon? Hoy, siraulo ka. 25% lang ang share ni Mr. Tony Tubera. 75% kay Romeo Alusos. Paano sasabihin mong si Mr. Tony? Siraulo ka. Oo, nandun. Si Mr. Tony Tubera ang nagpakahirap. Kasama niya ang TBJ dyan sa Itbulaga na yan noong mga panahon na yan. Pero, saan bumabagsak yung mga kita na yan? Hey, Alusos yan. Tanga. Natanga ka tuloy. Oh, ito, Mark Kelvin, ito, sabi niya, ito ang true, ito, nag-comment pala sila Andoy dito. Oo, puro daw kasi kupit si Alusos, sabi ni Tito Sen. Pag si Tito Sen ang nagsabi, totoo yun, that's true. Sinabi ba Tito Sen? Oo nga pala, no? Oo nga pala, sinabi nga pala yun. Kaya nga yung sa panaginip ko na about daw dun sa mga, yung mga, tawag dito, yung ginamit nila sa pagtakbo-takbo nila sa politics. Kaya nga nagkakatotoo lang ngayon na yan baka nga yung pera diyan hindi biro tumakbo ng politics Hindi piso yan. Hindi piso ang ginagastos diyan. Million ng gastos diyan para manalo ka. Kung matalo ka, TYT ka diyan. Iyak tawa ka. Kaya nga malamang sa malamang baka dyan talaga naubos yung pera ng kaya nagkautang-utangin. Oo, yung taping na yan. Kasi nga sisisihin niya si Mr. Tony Tubera. Uwitin mo. Papakanta tuloy ako sa inyo. Ito, sabi ni tama kaya nga mula nang umalis ang TVJ sa kampo ng tape, di na daw sila nakabayad sa airtime nila na umabot ng 800 million daw. Eto, sabi ni Christian, eto, nag-comment na naman yung gago. Even before sila umalis, hindi na daw sila nakakapagbayad sa GMA at mga supplier nila. So, sinong may kapakana? Tanong mo, sagutin mo, gago. Gago ka tuloy. Sorry mga dabarkads. Eto, sabi ni Selok, alangan naman TBJ, di naman sila ang may hawak ng money, kundi ang mga Alusos. Kasi sila ang management. Di po ba tama ako? Tama po ako. Kasi ang TBJ talent nila, puro talent sila at ang totoo dyan, puro sila black and white lang ang, black and white lang alang pinirmahan kundi puro usap sila ni Mr. Tony Tubera at ang TBJ ang nag-uusap si Alusos and Mr. T. Ito talaga. Ito. Sige, sabihin na natin may konting kasalanan or wala talaga, walang kasalanan. Parang madadamay talaga dito si Mr. Tony Tubera kahit wala naman siyang kasalanan. Kasi alam niyo bakit? Kasi may siya dyan noong mga panahon na yun 25% sa dyan sa na yan. So 75 si Mr. Alusos. Ito pa yung isang pumasok sa isip ko. Hindi kaya umalis ang TBJ dahil hindi kaya dahil nagkakaroon sila ng problema TBJ to tape dahil talaga dyan sa utang na yan. Hindi kaya ganun. Hindi kaya matagal na talagang sinisisi ng mga Alusos
or ng tape etong TBJ dahil dyan sa utang na yan na wala naman talagang kinalaman ang TBJ dyan sa utang na yan. Ang Tito Vic and Joey. Kaya siguro parang nagkakatalo-talo sila, no? Kasi kahit balibalik ta rin nyo yung mundo, walang ibang sisisihin dyan kundi ang walang ibang mananagot dyan kundi ang tape. At labas dyan si Mr. Tony Tubera at Tito Vic and Joey. Ba't sila madadamay dyan ano yun? Halos sauce. Parang trademark na Itbulaga lang TBJ at Mr. Tony Tubera. Hindi. Tanggalin na muna natin si Mr. Tony Tubera. Tito Vic and Joey ang nagpakahirap, nagpasikat dyan sa titulong Itbulaga. And tapos halos sauce ang gagamit. Halos sauce ang magpapakasasa. O ngayon, dito sa 800 million na utang na to, halusos ang nagpakasarap dyan sa pera na yan. Tapos, ang sisi, Tito Vic and Joey at Mr. Tony Tubera. Ano yun? Paano yun? Paano nangyari yun? Parang napaka-imposible naman nun, di ba, mga kadabarkads? Parang wala naman, hindi naman ata tama yun. Iba yung gumastos ng pera, tapos sa iba sisi. Ano yun? Ha? Ito pa, nakikipagtalo pa talaga si Christian. Ano ka ba? Alam nila yan. Panigurado. Dikit nga sila ni Mr. Tubera paano nakuha ni Tito Sin yung report ng kita ng tape noon? Obvious may alam yan. Yun na nga may alam ang TBJ dyan sa utang na yan. Ang tanong, kahit na may alam sila dyan, wala pa rin silang kinalaman dyan, wala silang kasalanan dyan. O kahit ako, halimbawa, si Chris Ulo o si Jake Magnus, may utang siya sa ibang, sino ba pwede? Sige, ako na lang. Wala utang naman ako Halimbawa ako, may utang ako sa isang supporters. Alam ni Chris Ulo yun. May may kinalaman ba si Chris Ulo doon? May kasalanan ba siya doon? Wala. Paano siya magkakaroon ng kasalanan doon? Ako may utang doon sa tao, hindi naman si Chris Ulo. Ganun lang din yan napaka-basic lang yan Tapos, todo tanggol ka pang hinayupak ka. May tigilan mo nga ako dyan. Okay. Wow, minana talaga ha. Samantalang eleksyon 2022, ang dami ng TV ads noon. Nakala ko hindi sila nalugi. Sinungaling talaga sila noon pa. Sabi ni Nel Lalo Campo. Tsaka ito na lang Pero inyo ano ba sasabihin ko? Nawala, nakalimutan ko. Wow, samantalang minana talaga ha. Samantalang eleksyon. Ito nga yung eleksyon. Ito na lang yung sa video ko. Diba yung ito panaginip na naman. Ito ayon to sa, hindi pala panaginip, ayon to sa source. Na di umano noong mga panahon na yun, nakasikat, talagang grabe ang sikat ng Aldab. Tumatanggi na ang Itbulaga sa mga sponsor, sa mga advertisement. Tumatanggi sila dahil sa sobrang dami nito. O ngayon, isipin nyo, paano tatanggi ang isang show sa mga alam naman nilang pagkakaperahan nila at kikita sila ng malaki, milyones ang kita nila dyan. Bakit nila tatanggihan kung ay naku po. Ibig sabihin, common sense, napakalaki ng kita ng Tape Inc. nun, ng Itbulaga. Na ang Tape Inc. ang umahawak ng pera dun at never namang parang naging ang nangyari nga dito daw. Parang naging utusan nitong si Mr. Tony Tubera kapag pinapadala yung pera kay Romeo Halusos, kay Senior Halusos. Tapos ngayon ang sisi si TBJ at ang si Mr. Tony Tubera. Dapat niya kawaan nyo itong si Mr. Tony Tubera. Dahil isa siya dyan, bukod sa Tito Vic and Joey, si Mr. Tony Tubera ang nagpakahirap ng Itbulaga na yan, ng show na yan. Sila yung mga gumapang dyan para lang matuloy-tuloy ang show na yan. Dapat noon pa man, wala na yan.
Kung hindi dahil sa TBJ at etong kay Mr. Tony Tubuera sa kasipagan nila, no? Wala na yung taping na yan dahil hinahakot nga daw di umano ng mga lusos yung pera ng kita ng Itbulaga. Tapos ngayon Tito Vic and Joey at si Mr. Tony Tubuera. Ang dami pa mga comment dito, parang mali. Instead GMA may utang sa tanang walang hagdan. Sabihin mo palugi na ng palugi kasi walens, ano to? Palabas. Ang dami talagang iyak mga GMA tape defenders. Si Christine Justin Granada, tape lang iiyak. Bakit sa paabutin sa December yan kung alam nilang lugi na sila? Diyos me, ang tahanang pinakamasaya ay gagawin ng tahanang pinapasara. Diba? Ayan na, Paulo Contis at Isko at Yorme, nanganganib na kayo. So yun lang, paulit-ulit lang naman yung sinabi nung So yun lang mga kabiyaya, no? So ulitin ko, wala akong kasalanan dito ang TBJ at walang kasalanan dito si Mr. Antonio Tony Tubuera. Si Tony Tubuera dito sa issue ng about 800 million na utang ng tape. Kundi ang talagang may kasalanan dito, yung humahawak, yung kung saan kung saan nai-stack yung mga kita ng Itbulaga noon pa nung panahon ng TBJ. Kundi sa Tape INC or Tape Incorporated lang ang pwedeng sisihin dyan, wala nang iba. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga issue dyan, tigil-tigilin nyo na. Masisipa na naman namin kayo. So yung mga Dabargads, mga kabiyaya, nang may kukomento nyo rito sa issue na to, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace. Dito pala. Peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan